lang muna kami sa pag-aaral ni Misty at kumain. Hindi naman ako matakaw sa totoo lang pero napansin ko na lang na halos lahat pala ng pagkain ngayon ay nakain ko. Grabe, ang takaw ko pala. Hindi kaya tumaba ako dito dahil sa kakakain? Bahala na. Biyaya ang pagkain, bawal tanggihan. Mag-exercise na lang siguro ng gusto kapag umaga para pagpawisan. Matapos ng aming pag-aaral, ay gabi na pala. Hindi ko man lang naramdaman si Sian sa paligid. Where's your Uncle Sian? Pasimple kong tanong kay Misty habang nanonood kami ngayon ng Cinderella. I think he is working. He always busy, Mama Hana. You can find him everywhere with his hectic schedule. Sagot nito na para bang matanda. Tumango ako. Okay, then where's your Uncle Xavier? Hindi ko nga makita ang taong iyon kung kailan nasa mansion na nila ako ngayon. He is not coming home since last night. He always going with his friends. He loves to party everywhere and Uncle Sian hates that. Kibit balikat nito. Mukhang pasaway pala talaga itong si Xavier. Palibas ay anak mayaman kasi. Dumating ang oras para sa dinner at dalawa lang kami ni Misty ang kumain sa napakalaking dining table. Nahihiya at naiilang pangako sa ilang kasambahay at ng mayordoma na nakatingin pa sa amin habang kumakain. Imbes na kumain ako ng masarap ay parang hindi ako matutunawan. Marunong nang maligo mag-isa sa Misty kaya inihanda ko na lamang sa kanya ang kanyang pajama. Nakakatuwa lang dahil super cute iyon at match pa sa kanyang slipper na mabalbon. Sinuklay at iblinower ko ang kanyang malagintong buhok na sobrang lambot at mahaba. Naawa din ako sa batang ito dahil sanay nang mag-isa na matulog sa loob ng malaking kwartong ito. Hindi na ito matatakutin. Binasahan ko muna ito ng ilang chapters sa isang storybook at nang mapansin kong tulog na ito ay inayusan ko ito ng kumot. Sinigurado kong nasa maayos ang pagtulog nito at chinek ko ang ilang saksakan. Nang masiguro kong nasa ayos na ang lahat ay lumabas na ako ng kanyang silid at nilak iyon. Pasado 9 pa lang naman ng gabi. Pumasok ako sa loob ng kwarto na aking ginagamit na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala dahil ang ganda ng kwartong tutuluyan ko. Ilang saglit pa akong tulala at nagpa siya ng maligo. Masyado akong natuwa sa bathroom kaya inabot ako ng 1 oras bago matapos. Pakiramdam ko ay natanggal na lahat ng bakterya ko sa katawan dahil sa mabangong sabon at pangkuskus ko. Kumakanta-kanta pa ako habang namimili ng isusuot kong pajama sa maleta ko na hindi ko pa nailalagay sa closet. Ito na nga lang. Isang malaking t-shirt at pajama na kulay pink ang isusuot ko. Mumurahin lang iyon dahil 50 bawat isa. Inilabas ko na ang panty ko na biglang may malaking braso ang yumakap sa aking katawan. Malakas ako napasigaw sa sobrang pagkabigla. Love! Halos tumalo ng puso ko nang mapagtantong sa Sian iyon. Nanggugulat ka naman? Nasapo ko pa ang dibdib ko habang hawak ang panty ko. I'm sorry, my love. Masanay ka na lang. Sagot nito sabay hapit sa aking bawang. Teka, sandali lang. Tuwalya lang ang suot ko sa katawan at ayoko mang isipin pero mukhang tama ang kutob ko. Ay nararamdaman ko na ang pagtusok ng isang matigas malapit sa akin tiyan. Diyos ko po, katatapos lang namin kanina. 10 minutes nga lang. I love your smell. So perfect tonight. Mapang-akit na salita nito sa akin tenga. Mabilis nitong kinuha ang panty na nasa kamay ko at inamoy iyon at hinalikan. Parang gusto kong lumubog sa pagkakatayo sa ginagawa nito. Mabuti na lang at maganda ang panty ko at walang butas sa gitna. Hindi ko pa man iyon naabot sa kanya ay bigla na lamang niya iyong iniit siya sa kung saan at mabilis niya akong kinarga. Sian! Mahina akong salita at halos magkanda duling-duling ako sa kanyang gwapong mukha. And tonight, naulit na naman ang pag-iisa ng aming katawan. Kung kanina ay sinasabi ng utak ko hindi na mauulit ito, ngayon naman ay naulit na naman. Parang niya akong ginagamitan ng hipnotismo sa bawat salita mula sa kanyang labi. Ako naman ay utu-utu at marupok. Bahala na. Bahala na talaga dahil gusto ko ang nangyayari sa buhay ko at masaya ako sa tuwing magkasama kami ni Sian. Pagising ko ay napakasakit ng katawan ko. Wala na rin siya sa tabi ko. Siguro'y natulog ito sa kanyang kwarto. Sino ba naman ang hindi sasakit ang katawan kung hindi ako tinantanan ni Sian sa nagdaang gabi? Parang wala itong kapaguran. Talagang ang kalabaw lang ang tumatanda. Hindi ko na nga namalayan na binihisan niya ako dahil nakatulog na ako sa pagod. Nagising lang ako sa alarm ng phone ko. 5:30 pa lang ng umaga. Okay sana iyon.
para may 30 minutos pa ako sa pag-exercise pero mukhang hindi ko magagawa dahil sobra-sobra na ang pananakit ng aking katawan sa susunod na lang na araw. Mabilis lang ako naligo at nagbihis ng simpleng crop top, shirt at high waist na trouser para naman mukhang formal ang aking itsura. Nakakahiya naman kasi kung literal na pambahay lang ang isusuot ko lalo pat nandirito ako sa mansyon at hindi akma ang pagiging dugyutin ko bilang isang teacher. Hindi na ako nag-blower ng buhok at nagsuklay na lang. Pulbos at lip tint lang ang inilagay ko sa aking muka. Saktong 6:30 nang lumabas ako ng kwarto para puntahan si Misty. Dapat ay wala pang 7:00 ng umaga ay nakaredy na ito para kumain ng breakfast. Ganito pala sa mayayaman. May time management kahit nandito lang sa bahay. Nung bata pa ako, lalo pa kapag bakasyon ay kahit anong oras ko gugustuhin kong gumising. Mababait kasi ang mga tiyang ko basta masunurin. Bago ko katukin ang silid ni Misty ay napatingin muna ako sa pinakadulong pintuan. Ang sabi ni Misty ay yun daw ang master's bedroom at kay Sian iyon. Nandito kaya siya ngayon? Di niya kasi ako ginising nung umalis ito. Kung sabagay may trabaho ito at madalas kang wala dito iyon. Sa susunod na pagkakataon ay tatanungin ko na lang si Sian kapag magkasama kaming dalawa. Nakatatlong katok lang ako sa pinto nang bumukas iyon at pupungas-pungas pa si Misty. Good morning, Misty. Good morning, Mama Hana. Inaantok pa pati ang boses na sagot nito. Pinapasok naman niya ako. Naligo na ito sa banyo at ako naman ay naghanda ng kanyang isusuot. Lumapit ako sa kanyang kama at tinupi ko rin ang kumot ng maayos at inayos ko ang mga unang nagkakagulo-gulo. Madali lang naman ang gawain at napakagaan. Ang sabi ni Miss Nia ay wag na daw ako maglinis ng kwarto ni Misty dahil may mga nakatoka na sa paglilinis. Ang ganda ni Misty nang maisuot nito ang dress na kulay pink na may maliliit na parang diamond. Bagay sa sandals na super cute. Inayos ko ang buhok nito at tinarintas na pa-headband at nilagyan ng flowers na clip sa magkabilang gilid ng tenga. Mukha na itong fairy sa sobrang ganda. Wow, so beautiful! Napapalakpak pa ako sa sobrang tuwa. Thank you, Mama Hana. Umikot-ikot ito sa harap ng malaking salamin at masayang-masaya din ang mukha. Kung ganito ba naman palagi ang magiging trabaho sa loob ng isang buwan ay walang problema. Napakagaan at malaki pa ang sahod. Plus, nandito pa si Sian. Shit, tukso talaga ang matandang iyon. Bigla ko na namang naalala ang nagdaang gabi. Are you okay, Mama Hana? You're blushing. Sumili pa sa aking mukha sa Misty na may halong pagtataka ang inosenteng mukha nito. Nothing. Come on, bumaba na tayo para mag-breakfast. Nakangiting ani ko sa kanya pampawala ng kahihiyan sa katawan. Okay, Mama Hana. Magkahawak kami bumaba ng hagdan. Binati kami ng ilang kasambahay na aming nasa lubong. Binati ko rin sila kahit si Misty ay magliliw din pala sa kanyang mga kasama dito sa bahay. Lahat ay binabati nito ng good morning. Nakakatuwa lang dahil kahit ipinanganak ng may gintong kutsara sa bibig ay naturuan ito ng magandang asal. Pagdating namin sa dining area ay agad na pinagsilbihan kami ng mga kasambahay na mukhang kanina pa naghihintay sa pagdating namin. Asikasong-asikaso nila si Misty na dapat sana ay ako na lang ang mag-aasikaso. Kahit ang mayordoma na si Miss Nia ay panayang utos sa ilang kasambahay. Niyayaya ko naman silang kumain ngunit tumanggi na sila dahil mas maaga pa silang nakakain bago pa magsimulang magtrabaho. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain nang marinig ko ang boses na kumakanta. Si Xavier na pangising-ngisi pa habang naglalakad. Good morning, everyone! My favorite Miss Misty! Whoa! Is this for real? Miss Beautiful Teacher Hana? Halata sa mukha nito ang gulat at maya-maya pa ay nagliwanag. Abot gilagid ang hisi nito. Finally! You already here na! Wow! As in wow! Napapailing pa ito sabay malapit sa akin. Uncle Xavier! Tawag ni Misty dito pero hindi nito pinansin ang pamangkin. Sa wakas, may maganda na ring dalaga dito sa mansyon bukod kay Miss Nia. Sabay tingin ito sa mayordoma na nakataas ang kilay at masama ang tingin kay Xavier. Gusto ko sanang matawa dahil palabiro pala talaga itong si Xavier. Pero pilit ko na huwag magbago ang mukha ko dahil nakakatakot ang pagkastrikta ni Miss Nia. Pati matanda pala ay binibiro nito lalo pat hindi umiimik sa kanyang kalokohan. Pero nakita ko ang ilang kasambahay na napayuko at natatawa. Joke lang, Miss Nia. Ikaw pa rin ang mamita namin dito. Humila ng upuan si Xavier at talaga naman na tumabi pa talaga sa akin kaya napapagitnaan ako ni Misty at ng uncle nito.
Pinagsilbihan naman agad ito ng ilang kasambahay at sabay-sabay na kaming nagpatuloy sa aming agahan. Talagang ang madaldal itong si Xavier. Madalas pang magpatawa na hindi ko maiwasan na hindi matawa. Sa buong panahon ng aming pagkain ay puro ito lang ang nagsasalita at puro tawa lang kami. Kahit si Misty ay tawang-tawa din sa kalokohan ng kanyang uncle. Napagtanto kong napakalayo ng ugali ni Xavier sa kuya nitong si Sian. Matapos namin kumain ay pumunta na kami sa kwarto ni Misty para magsimula sa ilang activities na aking ipapagawa sa kanya. Pero itong si Xavier ay panay ang sunod sa amin. Hindi ko naman ito masaway lalo pa at alam nitong tuturuan ko si Misty. Turuan mo rin ako, Miss Beautiful Teacher Hannah. Pagpapakyut nito na parang tanga. Guwapo itong si Xavier at habulin ng mga bagets pero hindi siya pasok sa standard ko, lalo pa at mukhang easy-go-lucky pa. Malayo-malayo sa kuya nitong si Sian na kahit na matanda na ay napaka-mature na. At mas gusto ko talaga si Sian at wala nang tanong-tanong pa. Uncle Xavier, you're so funny talaga. You're too old for this. Itinuro ni Misty ang hawak na crayons dahil pinapakulayan ko sa kanyang activity na pinapagawa ko. Na, I'm not old, Misty. We're the same age of Miss Beautiful Teacher Hannah. Isn't she beautiful? She's beautiful. Mama Hannah is pretty like me. I'm your Uncle Xavier. A handsome uncle for all the time. The best. Walang kapares. Napangiwi na lang ako dito kay Xavier. Ang kulit naman ito. Kitang nag-aaral kami ni Misty. Tumikim ako para tumigil ito sa kanyang kalokohan. Nadidistract na rin ang bata sa kakulitan nito. Later na lang kulitan. Focus muna kami ng student ko. Pananaway ko. Sasagot sana sa Xavier nang tumunog ang cellphone nito na mabilis ditong sinagot. Oh, my brother. What? Oh, come on. Hindi naman. Oh, yes. Yes. Okay. I got it. Bye. Lumungkot pa ang mukha nito na akala mo'y nalugi. I need to go to office now. I'll be come back so soon. Tumango na lang ako kahit na hindi na nito sabihin ay wala naman akong pake sa pupuntahan nito. Bye, Uncle. Bye, or Princess. Bye, Miss Beautiful Teacher Hannah. Sabay kindat pa nito sa akin. Humagikik si Misty nang makita iyon sa kanyang uncle. Hindi na ako sumagot pa at baka magsalita pa ito at magtagal pa. Kaya inayaan ko na itong lumabas ng kwarto. Matapos ng ilang oras ay nag-break time muna kaming dalawa ni Misty. Kailangan din naman nito ng pahinga at mamayang hapon pa naman ang susunod. Bumaba kami para maglakad-lakad sa gilid ng pool habang naghihintay ng lunch. Ang bilis lang ng oras, sa totoo lang, kaya tingin ko ang isang buwan kong pananatili dito ay parang isang linggo na lang. Mahilig magtanong si Misty sa akin na sinasagot ko rin naman. Lalo pat curious ito sa lahat ng bagay. Pati tungkol sa pamilya ko ay itinatanong nito. Hindi naman ako na-offend dahil bata lamang ito. Madalas curious. Umupo kami sa may kubo na malapit lang sa pool. Ang cute lang dahil parang nasa resort lang dahil may cottage. May mga magaganda pang bulaklak sa gilid. Nakasunod pala sa amin ang isang kasambahay na may bitbit pang merienda. Nakakatuwa naman, parang bawat galaw ata dito ay kakain. Nasa kalagitnaan kami ng kinakain nang tumunog ang phone ni Misty. Ah, may mommy. Pinapanood ko si Misty habang nagkakalikot sa kanyang phone. Kumaway ito at ngumiti. Hi, mommy. Oh, hello my sweetie baby. How are you? Tahimik lang ako nakikinig sa usapan ng mag-ina. Ako na may kumakain ng shawarma at ang laki pa ng pagkakasubo ko nang iharap ni Misty ang hawak nitong phone. I'm with my teacher Hannah. She is great and so nice. Hello teacher Hannah. Nakangiti ang magandang mukha ni Miss Alexa Pierre. Isang beses ko palang itong nakita na magpasukan ng mga bata last year. She looks so elegant at sumisigaw ang karangyaan sa katawan. Good afternoon po, Mrs. Pierre. Magalang kong pagbati. Ilang katanungan lang ang itinanong nito sa akin na kaya ko namang sagutin. Mabuti na lang din at Tagalog niya lang akong kinakausap. Nang sila namang ina, ang mag-uusap ay talaga namang British accent. Halos hindi ko na maintindihan ang lalim ng English nila. Napatingin ako kay Misty nang hindi ko na maintindihan ang sinasabi nito. Hindi na ito English dahil ibang lengguwahe na iyon at mukha na rin itong seryoso. Hindi katulad kanina na tumatawa pa habang kausap ang mommy nito. Paminsan-minsan ay napapasulya pa ito sa akin habang tumatango sa kanyang mommy. Siguro ay itatanong ko na lang sa kanya mamaya kung anong lengguwahe ang kanilang sinasabi. Medyo nakaramdam ako ng antok habang busy ako sa kakascroll sa newsfeed ko.
Hindi ko rin naman akalain na matagal din palang mag-usap ang magnanay. Siguro dahil nasa malayo ang mga ito at lalo na ay bata pa si Misty, sabik sa kanyang magulang. Nakakadalawang paghikab na ako nang tumingin sa akin si Misty. "Are you sleeping, Mama Hana?" Inosenteng tanong nito sa akin. "Ha? Hindi, napahikab lang." Sabay ngiti ko at umayos ng pagkakaupo. Ubos na pala ang merienda namin dalawa na ako lang nakaubos. Napatingin ako sa oras at 10 minuto na lang bago mag alas 12 ng tanghali. Mabuti na lang at tapos na rin makipagtawagan si Misty sa kanyang mommy. Maski ako'y nagpaalam na rin kay Mrs. Alexa Pierre. Saktong-sakto naman na pagpasok namin sa loob ng bahay ay ang pagdating ni Xavier. Naabot hanggang tenga ang pagkakangiti nang makita kaming dalawa ni Misty. "Oh, ang swerte ko talaga ngayong araw. Nakakita na naman ako ng isang magandang babae dito sa loob ng mansyon, bukod sa maganda kong pamangkin. Hello, Miss Beautiful Teacher Hana." Sabay kindat pa nito sa akin. Napaismid na lang ako sa taong ito na dire-diretso ang pagsasalita. Humagik-hik si Misty at ang ilang kasambahay na nandito ay natawa din. Pilit akong ngumiti at nagkibit balikat na lang. Lumapit sa amin si Miss Nia na strikta pa rin ang mukha. "Tama na ang biruan at kakain na." Taas noong nilagpasan kami ni Miss Nia at nauna na nagtungo sa dining area. Tiningnan ko sa Xavier na patawa-tawa lang. Sanay na siguro ang lahat ng tao dito kay Xavier na maloko. Pagpunta namin sa dining area ay halos tumalo ng puso ko nang makita ko si Sian nakaupo na parang hari sa pinakadulong bahagi ng malaking dining table. Seryoso ang mukha nito at salubong ang kilay na nakatingin sa amin. Nakasuot ito ng puting long sleeve na itinupi sa magkabilang siko nito kaya lumalabas ang mabalahibo nitong braso at nagngangalit na ugat. Kasabay noon ay ang 3 botones na bukas sa may dibdib. Parang wala ito sa mood ngayon dahil madilim ang mukha at para bang bawal itong biruin kung gusto mo pang mabuhay. Nagtatakbo si Misty sa paglapit sa kanyang Uncle Sian. Umupo ito sa kanyang kanan kaya ako ay tahimik na sumunod para tumabi kay Misty. Chuck naman na nasa kaliwa nito si Xavier na pakanta-kanta pa habang naglalakad. Wala sa loob na napatingin ako kay Sian at huli sa aktong nakatingin ito sa akin ng malagkit. Diyos ko po, agad akong yumuko dahil pakiramdam ko ay namula magkabilang pisngi ko lalo pa kapag naalala ko ang nangyari sa amin kagabi. Sino ba naman tanga ang makakalimot noon? Inubos dito lahat ng aking lakas. Pambihira. Pakunwaring umubos sa Xavier at ganoon na lang ang gulat ko nang humila ito ng upuan at tumabi sa bandang kanan ko. Wow, mukhang masarap ang lunch natin today. Gutom na ako. Ang dami kasing pinagawa ni Kuya sa akin. Nagutom tuloy ako ng husto. Mabuti na lang may maganda akong nakikita ngayon. Stress reliever nga naman. Sabay kindat ng buwisit sa akin nang mapalingon ako dito. Parang gusto kong suntukin ngayon sa Xavier dahil pakiramdam ko'y magigisa ako nang wala sa oras. Parang lumamig pa ang paligid lalo pa at walang tigil sa kakasalita itong katabi ko na kahit walang tumutugon sa mga pinagsasasabi nito ay tuloy-tuloy lang ito. Nakikitawa naman ang ilang kasambahay kapag bumabanat ng jokes si Xavier na maski ako'y napapangiti din sa kalagitnaan ng aming kinakain. Pambihira, sa buong durasyon ng aming pagkain ay walang tigil sa kakasalita itong si Xavier na kahit punong-puno ang bibig ng pagkain ay bira lang ng bira. Siguro ay sanay na talaga ang mga tao dito kay Xavier. Okay na rin ang ganito dahil ang boring naman kung puro seryoso ang mga tao. Kung makikilala lang siguro nito sa atelier ay tsak na magkakasundo ang mga ito dahil parehas maingay at makukulit. Napatingin naman ako sa akin tabi na si Misty na malapit nang maubos ang kinakain sa kanyang pinggan. Habang si Sia naman ay malinis na ang pinggan at maangas na nakaupo at masamang tingin ay binibigay nito sa kanyang kapatid. Ikaw kuya, may nagugustuhan ka na ba ngayon? Ako kasi meron ah. Sabay ngisi nitong nakakaloko. Pambihira talaga itong si Xavier. Talagang magtatanong pa ng ganoong salita sa kuya nitong mukhang hindi mo mabiro-biro. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay patulan ito ni Sian. Pilit ako nag-focus sa aking iniinom na tubig dahil ayoko makita ang mukha ni Sian ngayon. Kung alam lang ng kapatid nito ang pinagagagawa namin ng kanyang kuya. Wala kaming relasyon pero nakita at nalawayan na niya ang buong katawan ko. Diyos ko puso, hindi ikaw yan, ang rupok mo. Wala akong narinig na kahit na anong sagot mula kay Sian. Pero ang ilang kasambahay at si Miss Nia ay nakatingin lahat sa kanya. Siguro'y naghihintay din ang sagot mula dito. Secret pa siguro? Ayaw pa magsalita ng kuya ko masyadong malihim. Sabay tawa nito.
Gusto niyo ba guys, malaman ko sino ngayon ang crush ko? Pagpapatuloy nito, parang timang na tanong ni Xavier sa lahat ng nandito sa loob ng dining area. Ikaw, Misty, gusto mo bang malaman? Tanong nito kay Misty na walang muwang. Yes po. Sagot nito at tumango naman na para bang alam iyon. Ang crush ko ngayon ay si... Hindi natuloy ni Xavier ang pagsasalita ng padabog na tumayo si Sian at umalis sa aming harapan. Lahat tuloy kami ay nakasunod ang tingin sa papalayong figura nito. Mas maiging manahimik ka na lang, Sir Xavier. Puro kakalokohan talaga. Pagsita ni Miss Nia dito. Patawa-tawa lang naman itong si Xavier na mukhang gusto talagang mang-asar ngayon. Ang bilis lang ng oras at ang kakulitan ni Xavier ay parang virus na panay ang dikit sa amin dalawa ni Sian. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa sumapit na ang gabi. Hindi ko na naman nakita si Sian dahil puro mukha lang ni Xavier ang nakikita ko sa paligid. Masaya naman itong kasama. Iniwan ko na si Misty para siya ay magpahinga ng maasikaso ko ito. Ako naman ay ganoon din. Matapos ko maligo ay nahiga na rin ako sa malambot na kama. Hindi pa man ako nagtatagal sa aking pagkakahiga nang bumukas ang pinto ng aking silid. Agad akong napamulat sa matinding gulat. Love, mahinang bulong ng kilalang kilala ko, si Sian. He kissed me on my lips. I missed you so bad, love. And then, nangyari na ang hindi dapat na mangyari. Ang bilis kong pumayag sa tuwing sinisimulan na niya akong halikan. Gabi-gabi na ba akong papayag sa ganitong setup? Hindi kami masyado nag-uusap sa umaga pero sa gabi ay ganito ang ginagawa. What if mabuntis ako? Diyos ko po. Ano na lang sasabihin ng mga tiyang ko, mga kaibigan ko sa bahay at ilang mga nakakakilala sa akin? Kinabukasan ay muling ganun na naman ang aming setup. Pero si Xavier ay lumalala ang kakulitan. Nakita ko pa nga kung minsan ay pinapadiretsyong opisina ni Sian ang kanyang kapatid kapag nasusobrahan sa kakulitan sa akin. Ayoko mang isipin pero feeling ko'y nagsiselos itong si Sian sa kanyang kapatid na panay ang pagbiro sa akin. Matapos ang 4 na araw sa pananatili ko sa mansyon na ito ay masasabi kong maayos naman. Kahit paano ay gamay ko na ang bawat sulok ng bahay na ito. Kabisado ko na rin ang oras ng pagtawag ng parents ni Misty. Talagang ang ganoon sila kahaba kung mag-usap. Nalaman kong Russian pala ang language nila nang minsan na hindi ko na napigilang magtanong. Hapon ngayon at kasalukuyang natutulog sa hapon, si Misty nang iwan ko para maglaba ng ilang personal na gamit ko. Kunti lang naman, dito ako sa may laundry room. Napakislot ako sa boses na nasa likod ko kaya tumigil ako sa pagkusot ng aking damit. Humarap ako para tingnan kung sino iyon. Agad na tumaas ang isang kilay ko sa isang malaking tao na may malaking katawan din. He looked so handsome at he was smiling at me. Sino naman ito? Oh, I can't believe that I can say beautiful lady here. Pati boses nito ay gwapo, sakto sa kanyang mukha ang boses nito. Pero parang walang dating sa akin. Ako po ba? Tanong ko sa kanya para sigurado. Yes, hindi ko akalain na may tinatago palang Diyos ang pinsan ko dito. Huh? I want to introduce myself to you, Miss Beautiful. I'm Alvin Lord Miller. You can call me Alvin or anything name that you like. It's up to you, Miss Beautiful. Sabay abot ng kamay nito sa akin para makapagkamay. I'm Hannah. Bago ako makapag-shake hands, ay nagpunas muna ako ng kamay na mabula sa suot ko ng damit. Even your hands were so soft and beautiful just like you. What the hell is this? Dumagundong ng malakas ang malaking boses na pamilyar sa akin. Sa Sian, madilim ang mukha nito at anumang oras ay parabang susugod sa gyera. Hindi ako makalabas sa kwarto ko tuloy ngayon. Matapos kasing dumating ni Sian na galit ay hindi ko na natuloy ang pagkukusot ko ng ilang damit. Pinakyat na agad ako dito na parabang anak niya lang ako na nakagawa ng malaking kasalanan. Samantalang ang kanyang pinsan na si Alvin ay narinig ko pang nagreklamo sa kanya dahil gusto lang na magpakilala ay pinagdadamutan niya pa kahit pinsan. Nagtatayuan ang buhok ko sa katawan ng malulutong na pagmumura ni Sian ang umulan sa pinsan nito. Ang akala ko nga ay magsusuntukan na sila nang dumating si Xavier na tuwan-tuwa pa na makitang muli si Alvin. Hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari dahil hindi na akong paakyat ni Sian. Nakulang na lang ay ikaladkad ako nito. Bawal kang lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Sabay layas nito sa aking harapan. Parang gusto kong sumama ng loob sa sinasabi nito sa akin. Ano ako preso?
Wala naman akong kasalanan dito para utusan niya akong huwag lumabas ng kwarto. At saka, paano naman sa Misty? Dahil lang sa pinsan nitong nagpakilala ay galit na galit agad dito. Hindi pa nga ako tapos